Hello guys, this is it. Ito yung ipon challenge namin ng aking pamilya. Ako, yung asawa ko at saka yung anak ko. So, I think more than 1 year din namin itong inipon. At ito na nga, itong piggy bank na to, tatlo. So, yung blue sa akin, yung pink sa asawa ko at yung yellow naman sa anak ko. So, hindi namin nakalain na pag napuno pala yung tatlo, ay ang magiging resulta niya ay medyo may kalakihan po. So, mapapansin ko dyan, yung bawat minutes yan ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos. So, 20 pesos po ang isang piraso niya. So, pinag-file ko siya na tigla 1,000. So, alam niyo ba kung magkano ang halaga niyan lahat? So, ano ba yan? Yung dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos yung kabila naman, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 yung horizontal at sa vertical naman ay 6. Then, mayroon pang sumubra dito. Yan, mayroon din 200, yung apat na 200 po yan. Then, yung isa naman ay 100, tapos may 10. So, ang total po niyan ay 124,000 for ano yun? 124,000 or 124,910. So, 20 times 6. So, ano siya? 120,000 plus may apat na 1,000 dito. So, 124,000. Tapos, may apat na 200. So, ano siya? 800. Tapos, may 100 na isa. So, 900. Tapos, 10. So, 124,910. So, ang laki-laki ng amount. And by the way, itong dalawa kasi na to ay ni-recycle lang namin. So the other year pa talaga ay napuno din ito, pero ang pinasok namin o nilagay namin ay magkahalo. Mayroong 20, mayroong 10, mayroong 5 at mayroong din peso. So puno tong dalawa, then binuksan namin. Ang total lang is nasa more than 38,000. Pero sinidlan namin uli, hindi ko sinira ang kahit saan dito, maliban na lang dito sa may paan niya. So yung paan niya, yan, binatasan ko, tapos dinikitan ko uli. Then ganito din dito sa isa, yung sa pink, at ito din. Maaari pa itong gagamitin uli, pero sa ngayon po ay instead na dyan ko ilagay, which is 1 taon po na hindi siya tumubo. Yun yung problema pag piggy bank, wala po siyang tubo. So, ang gagawin namin ngayon pagkatapos nito, ito po ay ilalagay ko sa isa sa mga digibank kung saan user po ako, na mayroon po siyang around 6% per annum ng interest. So, doon ko po ito ilagay. I think sa Discardtech ng RCBC. So, maaaring yun din ang gawin namin emergency fund, bukod doon sa mga pinag-iipunan namin share capital sa aming 6 na cooperative. So, hindi na kami mag-iipon sa piggy bank. Baka ibigay na lang namin ito sa mga gustong kapitbahay na gustong sisidlan, pero ayusin ko muna yung paa na hindi po siya masira at hindi rin mabuksan agad-agad. So, ganito po ganda kapag nag-iipon ka. So mayroon ka talagang
may ipon na pera kung goal mo talagang mag-ipon. So, imagine niyo po, this is first time po na nangyari sa amin na nag-iipon po ako kasama ang asawa at anak ko. Tapos yun na 124,910 pesos. So laki-laki. Lagay ko to sa Digibank para mas tumubo pa siya. Then yun kasi ang goal namin ngayon habang medyo malakas-lakas pa ang negosyo kasi hindi rin natin alam. Mayroon kasing mga pagbabago na hindi natin kontrolado, like what happened sa nangyari na ng COVID-19 pandemic, which is that time talaga, although nung bago pa ang pandemic ay malakas ang negosyo, pero malakas din po yung out ng pera namin that time kasi yun nga, hindi namin na-anticipate na pwede pala tayong makulong for several months sa ating bahay at hindi tayo makakalabas. So yun yung nangyari na ako mismo ay nakapag-realize na hindi maganda yung pinagagawa namin dati na palaging nag-out ng pera at hindi nagsisave. Kaya lesson learned sa panahon ng pandemic na wala talaga kaming ipon, although hindi naman din kami dumidepende sa ayuda kasi wala naman talaga ganong kalaking ayuda, may mga bigas lang, ilang lang yun, ilang araw tapos na. Pero nakaraos pa din, maraming mga kailangan i-give up, maraming ibebenta na siguro yung mga hawak namin dati, like jewelry at ano pa. Kaya ngayon wala na, natututo na kami at nag-iipon na. Bukod dito ay regular po kaming nagsisave sa mga cooperative at sundan nyo po dito sa YouTube channel na to yung journey ko sa pag-iipon bilang isang raketirong Pinoy na naghahanda para sa future, hindi lang po para sa akin kundi para sa pamilya ko, para pagdating ng araw ko, if in case po may mga aberya, kailangan talagang mag-save tayo for the rainy season kasi hindi po natin alam ang mga mangyayari sa hinaharap at mahirap talaga na walang-wala ka tapos may mga changes na nangyayari. Like us, bukod doon sa wala kaming ipon ay noong pandemic din, kasagsagan ng pandemic ay lumipat kami ng bahay from the house na nagrenta kami. Tapos hindi kami magkaintindihan dun sa may-ari ng bahay, kaya napilitan kami magpatayo ng sarili mismo naming bahay at wala po kami noon. So ang ginawa po namin, nagprinda po kami ng mga jewelry, kaya yun po yung ginamit namin. At that time din sa tulong ng online job sa aking YouTube channel at sa mga racket ko sa online, nakapagpatayo kami ng bahay na maliit lang. Tapos kailangan namin within 1 month makalipat na kami sa bahay. So yun nga, lumipat kami, wala pang pinto yung bahay, wala pang sarado yung bintana. So yun talaga medyo hindi ko lubos maisip na ngayon po ay bukod doon na naglipat kami ng bahay, maraming mga problema, maraming mga challenges. Pero ngayon, instead na madiskaril sa plano sa buhay, nagpursige, at ang nangyayari, ang maliit na bahay ay nirevise din namin. Then nagiging malaki na siya, nagiging 4 na kwarto, tapos mayroon po akong isang kwarto for vlogging and for my office, tapos mayroong kusina, tapos mayroon pang storage room, mayroon pa ngayon pina-extend uli another laundry area, tapos dirty kitchen. So
magiging porsigido ka pala kapag nakakaranas ka ng mga challenges na hindi mo inaasahan. Pero yun nga lang, marami kasing iba na kung may kinakaharap na challenges, parang nawawalan sila ng pag-asa. Pero for me, yung yung challenges na yun ay talagang lesson learned para sa akin at ginawa ko siyang positive. So nagiging challenge para sa akin para kumawit pa ng more or dumiskarte pa more. So yun lang siguro. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay. At sana po kayo din ay kung gusto niyo pong magkaroon ng ipon, mag-goal po kayo. Importante po may goal. Kasi kung wala kayong goal, wala. Mag-iipon kayo tapos kukunin nyo lang din na hindi pa natapos yung goal niyo. So maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Paalam.